The Bachelor ay ang billionaire. Yun ang laging tawag sa kanya ng karamihan dahil halos lahat nasa kanya na. Bukod pa roon ay sa edad na 25, nakapagpatayo na siya ng isang napakalaking negosyo. A Casino Royal na tinaguri ang The Dome of Happiness. Ngunit mababago ang buhay ni Armes dahil kahit anong paglayo ng mga magulang nito sa nakaraan ay masisiwalat pa rin iyon sa isang pangyayari. Isang mafiyas ang mga magulang nito at bago umalis sa isang organisasyon, marami silang natapakan. Isa na ang dating leader ng sindikato, si Mr. Landau, na maalam ito dahil sa mag-asawang Silva. Ngunit ang anak nitong dalaga ay hindi natahimik at nag-aabang lamang na makapaghiganti. Siya si Linley Landau. Gumawa ito ng isang plano upang mapabagsak ang isa sa mga Silva siblings. Ngunit paano kung imbis na magtagumpay siya ay biglang nagbago ang lahat? Ang planong paibigin nito at saktan ay hindi nangyari. Dahil sa isang gabing pagkikita ay nagalaw siya nito dahil sa sobrang kalasingan niya mismo. Sobra ang naging pagsisisi ni Linley dahil sa nangyari. Ang masaklap pa, nagbunga ang ginawa nilang iyon. Paano niya na ngayon itutuloy ang plano kung ang pinaghihigantihan niya ay ama ng anak niya? Itutuloy pa rin kaya niya? O hahayaan na lang ang langit ang kusang magparusa rito? Ating alamin ang buong kwento. Kuya! Kuya! Napabalikwas ng bangon si Armes sa kama dahil sa ingay na nagmumula sa pintuan ng kanyang kwarto. Sinapo niya agad ang ulo dahil tila bubuka iyon sa sobrang pananakit. Pagdilat ng mga mata ay ang babae agad sa tabi niya ang tumambad at mga damit na nagkalat sa lapag. Hey, wake up Tracy! Sambit ng binata at pilit ginising ang himbing na katabi. Gumalaw ito kaya't agad niyang itinulak upang mapatihaya ang babae. Tanging kumot lamang ang tumatapi sa buo nitong katawan. Tracy? I'm not Tracy, you know. Si Arnie ako. Singhal ng babae. I don't care kung sino ka. Get out now. Tumayo siya tsaka isa-isang dinampot ang mga nagkalat na kasuotan. Ang mga damit ng babae ibinato niya pa sa babaeng nasa kama. Ouch! Ano ba? Reklamo pa nito. Get out! Fine, I will. Hindi mo naman kailangang... Ouch! Armes, ano ba? Aalis na nga diba? Marahas kasi niya itong itinulak upang mas bumilis ang kilos. Yeah, that's him. A young billionaire na ginagawa ang nais. Kaya niyang bumili ng kahit na anong naisin, maging ang magagandang babae, kagaya ng nakasiping niya kagabi. Isa itong fashion model na nakilala niya sa kasino. Nabubuhay siya sa kalayawan. Hindi naman siya pwedeng sisihin doon dahil pera niya ang nalulustay at hindi naman kung kanino. At mas lalong hindi sa magulang niya. Mahal na mahal niya ang kanyang mga magulang kaya kahit may pagkagago siya, masunurin pa rin naman. Pero isa lang talaga ang bagay na nais niya. Ang makita at makilala ang babaeng nagpabaliw sa kanya ng isang gabi noon. Matagal na rin simula nang magsimula siyang gumawa ng mga ganitong bagay dahil nais niya muling maranasan ang kaligayahang tulad noon. Noong nakasiping niya ang dalaga sa isang hotel room, hindi niya alam kung paano. Ngunit ang naaalala niya ay nalasing niya ito nang sandaling magpaligsahan sila sa inuman. Siya pa ba ang hinamon nito? Kahit nga ang tikila tumatanggi sa kanya. Hindi niya malilimutan ang mukha nito. Ang napakaamong mukha na halos gabi-gabi kung pukawin siya sa isang panaginip. Wala siyang impormasyon kahit ang pangalan man lang nito. Kaya paano niya hanapin kung tanging mukha lamang at tattoo ng Black Mamba sa likod ang tanging nakita niya? Naglaho ito at hanggang ngayon pinagsisisihan niya kung bakit pinalipas niya ang buong gabi na hindi ito tinanong man lang. Ulit, napaayos siya ng tayo nang makita si Ayela na nakatayo sa kanyang harapan. Nakita pa niyang pinasadahan ito ng masamang tingin ng babae niya kagabi habang palabas ito ng silid. Fine, sorry princess. Tumaas ang kilay nito. Kuya, sinabi ko na sa'yo, wala sa mga babaeng yun ang hinahanap mo. Dahil kung ako ang babaeng yun, hindi na kita gugustuhin makita pa. Inis nitong sambit, napakamot siya sa ulo. Okay, fine. But please, stop shouting, okay? Tumalikod ang kapatid niya. Ipinatatawag ka sa baba ni Mom and Dad. Bilisan mo't may sasabihin daw sila sa atin. Anito, tsaka siya iniwan na mag-isa sa kwarto. Ang buhay niya ay pwedeng maihalin tulad sa isang hari. Pero kahit isang hari,
ay may iniisip din. Muling sumakit ang ulo niya kaya't bigla siyang tumayo para makaligo at kahit papaano mahimasmasan ng katawan sa sobrang hangover. What's that, ma'am? Nasa hapag ang lahat. Ang Mami Ares nila ang unang nagpakita ng isang litrato. Isang tato. Natigilan si Armes. Tahimik siya habang humihigop ng kape. Nasa gilid niya si Arkin at nasa kaliwa naman si Ayela na kanilang bunso. Ito ang tattoo ng Landau clan. Napaayos siya ng upo. Tila may sumagi sa isip niya na nabigyan ng kasagutan. What is it, Armes? Bumaling ang lahat sa kanya pati ang daddy nila na seryoso lang na nagbabasa ng dyaryo. Wala, ma'am. Anya rito. Bago lang, sinabi ng mga magulang nila na parehong mafia leader ang dalawa. Mas lalo ang daddy nilang tatlo. Nagulat sila syempre, pero hindi naman sobra dahil napapansin din naman nila iyon noon pa. Lalo na sa mga baril na nakita niya minsan sa isang kahon sa library ng kanyang daddy. Nang sandaling iyon, tumimo agad sa isip niyang hindi basta-bastang mga magulang ang kanyang mami at daddy. I have to go, mom, dad. Tinignan niya ang cellphone at nag-text na ang sekretary niya na kailangan na siya sa opisina. Take care. Dito ka ba uwi mamaya? Tanong ng kanyang mami. No, sa bahay, ma'am. Oo, meron siyang mansyon. Uuwi lang siya rito minsan kapag may babae siya. Hindi pwedeng sa mansyon niya. Hinding-hindi niya iyon dudumihan, lalo na at last 2 months pa lang iyon natapos. Okay, isang kaway bago siya lumabas ng double door main door. Mommy, why is life so unfair? Nagulat si Linley dahil sa tanong ng 4 na taong gulang niyang anak. Why, sweetie? Nilingon siya nito, palabas na sila ng isang establishment ng mga oras na yun. Why po may mga daddy ang ibang mga children, but me, wala po. Natigilan siya sa tanong ng baby boy niya. Kamukhang kamukha ito ng daddy nito, pati nga yata ugali dahil lagi lang itong seryoso at kung minsan lang kung iimik. Kagaya nito, buong araw, hindi ito nagsalita't ngayon pa lamang. Look at them. Diba? They have their complete family, mommy. How about us, mommy? Bakit wala akong daddy? Ito ang talagang kinatatakutan niya. Ang muling magtanong ang anak niya. Last 6 months pa yata ang huling tanong nito about his daddy. At ngayon, eto na naman. Diba sinabi ni mami na natigilan siya nang mula sa unahan, may tumigil na sasakyan. Lumingon si Argus. Saktong pumihit din siya nang lumabas ang isang lalaki sa magarang sasakyan. Bigla siyang nakaramdam ng kaba. Laida, mauna na kayo ng bata. Aniya tsaka nilingon ng anak niya. Opo, ma'am. Hinawakan ng kasambahay ang palad ni Argus upang umalis pero hindi ito sumang-ayon at nakatingin lang sa lalaking patungo sa entrance ng building. Look at him, mami. Parang magkamukha kami nung guy. Anak, sige na, hindi kayo magkamuka. Sumama ka na kay Yaya, bilis. Tinapos niya sa isang salita lang ang pagtataka ng bata dahil kung hindi, siguradong tatakbuhin nito ang lalaki. Dahil basta mapansin nitong kamukha ng anak niya ang isang tao, tatawagin nito iyon at yayakapin na lagi niyang iniiwasang mangyari. Pero ngayon kapag ginawa iyon ni Argus, siguradong totoo na dahil ang lalaking lumabas sa kotseng iyon ay talagang daddy ng kanyang anak. Kaya siya nagmamadaling makaalis sa bahaging iyon ng lugar. Argus? Baby Argus, nasan ka na? Kinakabahang tawag ni Laida na yaya ng bata. Umakyat na ito sa 2nd floor kung saan ang silid ng bata. Pati sa lahat ng silid roon ay sinuyod na rin ng babae ngunit walang bata siyang nakita. Pagbaba nito ng living room ay nakabukas ang TV roon ngunit wala namang nanonood. Biglang kinabahan ng babaeng lumabas ng main door. Mang Pancho, nakita niyo ho ba si Argus? Agad na tanong sa matandang hardinero ng mga Landau. Tumayo ito tsaka nagpunas ng pawis sa noo gamit ang bimpong nakapatong sa balikat. Hindi, Laida, bakit? Nawawala ba ang senyorito? Inilibot-libot ng babae ang mga mata dahil nagbabaka sakaling nasa hardin lamang ang hinahanap. Oo manong Pancho, paliliguan ko sana pero bigla na lang nawala. Halata ang takot at kaba sa mga mata at salita nito. Halika, hanapin natin. Baka lumabas ng gate at malalagot tayong lahat kay Ma'am Linley nito sigurado. Manong, huwag niyo akong takutin, maawa na kayo.
Natatakot ito habang nakasunod sa may edad na hardinero. Abala kasi ng mga oras na yun si Lyda. Hindi nito napansin na paglabas ng kotse ni Linley na amo nito, tumakbo ang bata palabas ng gate. Wala pa namang guard dahil bagong lipat lang ang mag-ina sa dating mansyon ng ama nito. Automatic ang gate kaya nagkukusa itong bumukas at magsasara. At bago pa man naglapat ang gate ay nasa labas na rin si Argus. Patungo na si Argus sa gate ng subdivision. I will find you, Daddy. I'll promise. Bulong pa ng bata habang patuloy sa paglalakad. Mabuti na lang at hindi maaraw ng mga oras na yun kaya kahit maglakad ka sa gitna ng kalsada ay ayos lamang. Nakalabas ng gate ang bata dahil saktong lunch break din ng mga gwardya. Abala ang mga ito sa pagkain ng madaan ng 4 na taong gulang na batang lalaki. Yes, hello? Bata, wala naman kaming napansin, ma'am. Yes, ma'am, sigurado po. Ni hindi man lang nag-abala ang 3 gwardya na lingunin ng kalsada kung meron nga ba o walang batang nakalabas. Yes, ma, mag-iingat po. Opo, dala ko at pakisabi kay Dad na sumunod agad, okay? Thank you, ma, bye. Manong, what happened? Bulalas niya nang biglang tumigil ang sinasakyan. Mabuti at naka-seatbelt siya dahil kung hindi, tumama na ang ulo niya sa headboard ng upuan na nasa harapan. Princess, may bata po sa kalsada. Natigilan siya at imbis na magsalita, agad niyang tinanggal ang seatbelt at saka nilingon ng harapan. Tama nga si Manong Dan, may bata nga at tila ito'y nawawala. Saglit ho, kukunin ko. Pero princess, ayos lang, bata lang yan Manong. Sa bilis ng kilos niya, ay kahit ang driver niya, hindi man lang siya napigilan. Hello, anong ginagawa mo dito sa gitna ng highway, baby? Nasaan ang mga magulang mo? Nawawala ka ba? Nang makita siya nito, agad na umatras ang bata. Mommy told me, don't talk to strangers. Bulong ng bata kaya siya'y napangiti. Yes, tama ang mami mo, pero gusto ko lang tumulong baby, kasi parang nawawala ka eh. Mas malumanay na ang tinig niya kaysa kanina, upang maiwasang matakot ang bata. Ang gwapo nito, parang may kamukha nga ito, yun lang nga hindi naman niya maalala kung sino. Tinitigan niya ito ng ilang sandali bago niya marinig ang sagot ng bata. Are you sure po ba, Ma'am Pretty? Nginitian niya ito. Ang cute-cute nitong magsalita, lalo na nang purihin siya ng inosenteng bata. Yes, of course. May I know your name, baby? Nag-aalangan pa ito kung sasagot o hindi, pero dahil sa ngiti niya, tila nakakumbinsi naman ng bata. My name is Argus David po. Ang ganda naman ng name mo, Argus. Kilala mo ba ang name ng mami mo? Nag-isip ito at lumapit siya ng dahan-dahan. Si Princess Ayala. Pumasok na kayo, ma'am. Napalingon siya sa tauhan ng kanyang daddy. Saglit lang naman. Isama niyo na lang po ang bata, ma'am. Hindi po kayo safe sa lugar na to. Let's go, princess. Pilit siyang umiti kahit naiinis sa butler na kasama. Let's go, baby. I'll promise I will help you to find your mommy, okay? Hindi niya na hinintay na makasagot ang bata dahil sa butler na hindi mapakali. Binuhat niya ang bata. Nagpasalamat na lang siya dahil hindi ito nagpumiglas o umiyak man lang. Ayela po ang name ninyo? Tumango siya. Yes, baby. But you can call me Tita Ayela if you like. Hindi dinala ni Ayela ang bata sa police station dahil ang sabi ng butler, mahirap na't baka ma-expose ang dalaga sa madla. Iniiwasan kasi ng pamilya Silva ang mangyari yun. Bukod kasi sa kilala ang mag-asawang Silva na mga alagad ng batas at matataas na opisyal sa sandatahan, ay baka magkaroon ng picture taking na ayaw mangyari ng mga ito dahil baka maging meet sa iyon upang malaman ng mga kaaway na isa si Ayela sa anak ni Darion at Ares Silva. Alam mo ba kung saan ka nakatira, baby? Matapos ng dalaga sa pag-iinsayo sa studio na pagmamay-ari niya, dumiretso sila agad sa isang restaurant upang mapakain niya ang bata. Tinatawagan niya si Arcane, ngunit out of coverage ang cellphone nito. Ayaw din naman niyang guluhin si Armes dahil busy ito sa trabaho at sigurado siyang may meeting ito ngayong oras. Baka magalit na naman ang maldito niyang kuya. I know the place po, Tita Ayela, but I don't know the address. Anito matapos sumubo ng pizza. Pareho pala ang paborito ni Argus at ang Kuya Armes niya, bacon and cheese pizza.
Bigla siyang natigilan at seryosong pinakatitigan ng batang kaharap sa mesa. Para kasing kilala niya na kung sino ang kamukha ni Argus. Is that possible? No, she think not. Siguro nagkataon lang na kamukha ng kuya niya si Argus noong kaedad nito ang bata. Habang abala si Argus sa pagkain, tsaka naman niya inabala ang sarili sa pagkuha ng litrato ng bata. Ipapakita niya ito mamaya sa kuya niya. For sure, magugulat ito. Malapit lang siguro doon sa nilalakaran mo, di ba baby? Tumango ang bata. Mukhang no choice siya kundi ang ihatid ang bata sa mismong pamilya. Sino nga ulit ang mami mo? Malumanay niyang tanong. Si Linli Landaw po ang name ng mami ko. Natigilan siya. Landaw? Yun ang apelyido ng clan na sinasabi ng mami niya kaninang umaga. Pero baka hindi naman talaga kasali ang bata sa clan na yun. Isa pa bata pa ito't walang alam sa mga nangyayari. At saka maraming Landaw sa Pilipinas. Baka nagkataon lamang. Isa pa, matagal na rin naman daw nabuwag ang clan na yun dahil sa kanyang magulang. Ayon sa mami niya, natapos na ang drug factory ng mga ito sa La Union. Taon na ang lumipas. Matapos nilang kumain, dumiretso na sila sa lugar kung saan nakita nila ang bata. Sa isang gate ng subdivision sila tumigil nang ituro ni Argus kung saan ito nanggaling kanina. Princess, kami na po ang bababa. Awat ng butler niya. Nasa front lang kasi ito ni Mang Dan. At ang isa pang kotse sa likuran na nakasunod ay tauhan ng kanyang daddy. No, you stay here with Manong Dan and others. Kaya ko na to, Fausto. Inis niyang usal. But princess, pinanlakihan niya ito ng mga mata kaya tumigil ang lalaki sa pagsasalita nito. Hawak ang kamay ng bata, bumaba sila ng sasakyan. Pagtapat sa nakabukas na gate, 2 gwardya ang unang tumambad at sa unahan ay 3 katao. Matanda, babaeng naka-uniforme na pangkasambahay at isang napakagandang babae. Mami! Nagulat siya nang bumitaw si Argus sa pagkakahawak niya sa palad nito at malakas na sumigaw paharap sa babaeng nasa unahan. Otomatikong napatingin ito sa bahagi nila at ang namumutla at umiiyak na mga mata, bigla na lang napalitan ng galak. Argus, God, saan ka galing? Nag-alala ko anak sa'yo. Akala ko kung napano ka na. Bakit ka naman umalis baby ha? Huwag mo na ulit gagawin yun anak ha? Tumango ang bata. At sunod-sunod na hinalikan ng mami nito. Nang mahimasmasan, tsaka ito tumingin sa kanya. At halatang halata ang gulat sa mga mata nito. Umatras pa ito ng isang beses nang makita ang mukha niya. Hi, I'm Ayela. Yayalayda, please mauna na kayo ng anak ko sa kotse. Seryoso nitong wika. Tukoy sa babaeng nasa gilid nito. Kinuha ng babae ang bata at tumalikod. Kinawayan pa siya ni Argus kaya kumuway din siya pabalik. Thank you sa pagbabalik mo sa anak ko. Sana ay hindi na ito makarating sa pamilya mo, Ayela. Sana ay atin-atin na lang ang nangyayaring ito. Please lang. Nagulat siya sa tono ng boses nito. Animoy kilalang kilala siya nito. Ma'am Ayela, halika na po. Lumapit ang kanyang butler. Humarang ito sa kanilang gitna. Why would I do that, Miss Linli? Tanong niya kahit nakaharang ang tauhan ng kanyang daddy. You know my name? Takang tanong nito. Yeah, sinabi ni Argus a while ago. Kung ganun, nakikiusap ako. Huwag mo na sanang sabihin kahit kanino ang nangyari please. Even to your family, especially to your siblings please. Ang kaninang matigas na tono, napalitan ng parang pagmamakaawa. Hindi niya alam kung bakit pero sumang-ayon siya para hindi nakabahan ng babae. Thank you so much. Agad tumalikod si Linli dahil baka kapag hindi niya ginawa, mas marami pa siyang masabi at baka maghinala ang babae. Hindi niya ito napaghandaan, hindi niya akalain na ang makakakita pa sa anak niya ay ang isa sa mga kapatid ni Armes Silva na ama ng anak niya. Mag-iisang buwan na rin matapos mawala ng panandalian si Argus at nagpapasalamat si Linli dahil hindi na muli iyong nangyari. Mas naging maingat na kasi siya. Naglagay na rin ng security guard sa gate at nagdagdag pa ng isa pang kasambahay. Busy na rin kasi siya dahil sa negosyo na patuloy na lumalago. Ito yung naiwan ng daddy niya sa kanya. Ang ipinamana nito na modeling agency at isang construction company. Ito talaga ang dahilan kung bakit bumalik siya ng Manila.
dahil ayaw niya namang hayaan na lang ang mga kumpanyang ito na basta-bastang lumubog dahil sa kapabayaan niya. Isa pa 4 na taon na rin, sigurado siyang hindi na siya naaalala ng Hermes Silva na iyon. Last Sunday, dumalaw sila ni Argus sa puntod ng ama niya. Humingi ng advice kung paano mabubura sa puso niya ang galit sa mga Silva. Kung hindi sana dahil sa mag-asawa na ngayon na Darion at Ares Silva, baka buhay pa ang kanyang daddy. Hindi niya nakasama ang ama niya dahil nasa ibang bansa siya para mag-aral noon. Hindi rin niya alam kung bakit pinatay ng mag-asawang iyon ng daddy niya, na alam naman niyang napakabuting tao at matulungin sa kapwa. Isa itong public servant, kaya bakit kailangang patayin ng walang pusong iyon ng dad niya? Nagtanong siya sa mga pulis nang umuwi siya rito noon, pero wala man lang silang ibinigay kahit maikling paliwanag. Nawasa na niyang paraan ang pangaakit sa binata, pero siya itong nadala at nabuntis pa. Sobra rin talaga ang katangahan niya, na sumuong siya sa isang labanan na walang kaalam-alam sa kalaban. Bigla tuloy siyang naawa sa sarili. Miss Linley, napukaw ang pag-iisip niya nang mula sa nakasaradong pintuan, may tumatawag habang ito'y kumakatok sa pintuan. Come in. Good morning, miss, pero 8:40 AM po yung meeting ninyo sa isa sa mga client po natin. Napatingin siya sa assistant niyang si Amari. Yes, I know. Thank you, Amari. Hintayin mo na lang ako sa labas. Yumuko ang babae tsaka ito tumalikod. Nitong mga nakaraang araw ay si Ayela ang laging iniisip niya, na baka sinabi nito sa kapatid ang tungkol kay Argus. Pero dahil wala namang nagpapakitang Hermes, siguro naman nakinig ito sa kanya. Sana lang ay ganun nga para hindi na siya kinakabahan palagi. Miss Linley, after po ng meeting sa unang client, dediretso na po tayo sa site para po makausap ninyo yung engineer at ang architect ng company po, miss. Tumango lang siya tsaka kinuha ang papel na ibinigay nito. Ito po ang plano, miss, para po sa gustong mansyon ng ating kliyente. Ipakita daw po muna sa inyo para makita nyo at kung ano yung inyong desisyon matapos makausap ang kliyente, miss. Napakalaking bahay nun, mukhang bilyonaryo ang nagpapagawa ng bahay. Unang buwan pa lang, pero malalaking proyekto na ang pumapasok. Masaya siya dahil sa magandang pasok ng kanyang pamumuno. Pagbaba nila sa lobby, tumunog naman ang cellphone niya. Agad yung kinuha ng dalaga at saglit na tinignan ng screen. Yes, Yaya Laida? Mami! Matinis na tinig ni Argus ang bumungad. Napangiti siya. Hello sweetheart, kamusta ang school mo anak ko? It's fine mami, pero pwede po ba kaming dumiretso ni Yaya dyan sa work mo? Ipinasok niya si Argus sa isang primary school para sa susunod na pasukan, hindi na ito mahirapan. 3 hours lang naman ang pasok at kasama naman ito si Laida at ang driver ng anak niyang si Manong Jose. Siniguro niyang hindi na mauulit ang nangyari noon dahil kapag naulit, malalagot talaga ang mga ito. Mami, are you there? Napabalik siya sa wisyo. Yes, of course anak. Yay! See you, Mami. Teka. Ngunit pinatayan na siya nito ng cellphone. Hindi naman siya sumang-ayon, pero mukhang iba ang pagkakaintindi ng anak niya. Hinayaan na lang niya at tinext si Laida na kapag wala pa siya sa opisina, hintay na lang siya dahil may importante siyang meeting. Are you sure about this, kuya? Yeah, sure. Total, saglit lang naman siguro ang meeting na sinasabi mo, Arkian. Yeah. Tungkol lang sa ipapatayo kong bahay. Tatapatan ko yang sayo. Ngumisi si Hermes. Really? Mapang-asar nitong tanong. Ayaw mong maniwala? Just watch. Wika ng kapatid nitong si Arken. Yabang. Kahit may sari-sarili ng negosyo ang mga ito, hindi pa rin nila nakakaligta ang magkita once in a while or magtulungan lalo na kung masyadong busy ang isa. Kagaya ngayon na kailangang lumipad ni Arken Papalawan for conference sa bago nitong resort na ipinatayo doon. Sige kuya, see you when I see you. Salamat nga pala ulit. I need to go. Nandyan na ang pilot eh. Tumango lamang ang binata bago nito inubos ang kape. Ang sabi ng kapatid niya, 8:40 AM daw ang meeting niya sa La Carmela's Resto. So he need to go now. Mami! Pasakay na si Linley ng kotse nang mula sa kahihintong sasakyan sa parking area ng gusali. Lumabas si Argus, suot ang pagkatamis-tamis ng ngiti. Patakbo itong lumapit sa kanya. Kaya imbis na papasok na sana siya ng kotse, hindi niya itinuloy. Humarap siya sa dako ng bata at pumantay rito. Tsaka niya malawak na idinipa ang magkabilang braso upang salubungin ang yakap ang anak niya.
Na-miss ka ni Mami sobra, anak. Miss din po kita, Mami. Sa higpit ng yakap nito, ramdam niya na totoo ang sinasabi ng bata. How's school? Nang bumitaw siya, ay tinitigan niya ito. It's fun po, Mami, but some of my classmates bullied me, Mami. Hinawakan niya ito sa magkabilang balikat. Why? Anong sinasabi nila sa'yo? Binawi nito ang tingin tsaka ito yumuko. They called me putok sa buho. What's that, Mommy? Hindi po ako nag-react because I don't know the meaning of that word. Nagulat siya. Paano naging private school ang paaralan kung ang mga bata ay hindi naman well-mannered? Hindi ba nagbabantay ang mga teachers? Dahil pinag-aral niya sa isang private school ang anak niya para hindi basta-basta mabuli dahil may nagbabantay. Nilingon niya si Yaya Laida. Hindi ko po alam, ma'am, na binubuli po si Argus. Kasi po may waiting area po para sa mga yaya doon at hanggang doon lamang po ako. Hindi na daw pwedeng pumasok sa loob ng room, ma'am. Hindi rin po kasi... Pinigil niya ang babae sa pagsasalita nito. Nayo ko si Yaya Laida. Binalik niya ang atensyon sa anak niya. Sweetie, wag mo na silang papansinin. At kapag naulit ito, anak, pupuntahan kita sa school, okay? Wag mo na silang papatulan kasi bad yun. Tumango ito ngunit nakaukit pa rin ng lungkot sa mga mata nito. What is it, sweetie? Nag-aalangan ito kung sasagot o hindi. Tell me, anak. Mahinahong sambit niya. Kasi po, Mami, kanina, hindi yaya at driver po ang naghatid sa mga children doon sa school. Yung Mami at Daddy po nila. How I wish na may daddy rin ako like them. I feel sad because I don't even have a daddy like them. Agad itong nagyuko ng ulo. Sorry, Mami. Nayakap niya ang bata. Parang dinudurog ng dahan-dahan ang puso niya. Sobra-sobra ang sakit nang marinig ang mga iyon sa mismong anak mo. Hindi na siya nakasagot. How? Paano niya sasagutin kung maging siya? Hindi rin alam kung paano sasabihin sa anak ang mga nangyari sa nakaraan. Paano niya aaminin na kaaway ng pamilya niya ang ama ng anak niya? Bata lang si Argus, 4 na taon lang ito. Ano ang alam ng bata? Excuse me, Miss Linley. Mag-aalas 9 na po. Late ka na, Miss. Bigla siyang napatayo. Where are you going, Mami? May meeting si Mami. Dito ka muna kay Yaya, okay? Tinignan niya si Yaya Laida at inabot ang kamay ni Argus rito. Can I come with you, Mami? Halata pa rin ang lungkot sa mga mata nito at para hindi na rin sila magtagal, pumayag na siya dahil ilang minuto na silang late. Let's go. Aniya bago ipinasok sa sasakyan ng bata. Mabuti na lamang at malapit lang ang meeting place nila sa company, kaya hindi rin umabot ng 5 minuto at naroon na sila. Hindi rin naman na rush hour kaya hindi matraffic sa daan. Nag-aalangan pa siya kung isasama si Argus, baka kasi maglikot ito sa loob ng restaurant. Jose, pakibantayan muna si Argus. Huwag mong ilalabas sa kotse. Samahan mo lang siya. Hindi rin naman magtatagal ang meeting ko. Aniya sa driver. Opo, ma'am, ako na pong bahala kay Argus. Sige, salamat, Jose. Nilingon niya si Argus. Abala ito sa hawak na iPad. Be good, okay? Tumango lang ito kaya tumalikod siya kasama si Amari. Welcome to La Carmela Restaurant. Isang waitress agad ang nagbukas ng 2 glass door at bumati sa kanila. May reservation kami, miss. Ani Amari. Okay, ma'am. Please follow me. Saglit lang naman iyon at si Amari na ang nakipag-usap sa waitress. Nang makuha ang reserved table, sinamahan pa sila ng waitress. Naroon iyon sa dulo kung saan dingding na salamin ang nasa likuran. Maaliwalas ang buong paligid. Maganda ang ayos at tila nasa isa silang garden sa dami ng mga halaman at ang mga table gawa sa purong kahoy. Salamat naman at nauna tayo sa client, miss. Ani Amari nang makapwesto. Excuse me? Yung lalaki po palang nakaupo rin po dyan ay nag-CR lang po saglit. Babalik din daw po siya agad. Napangiwi ang kanyang kasama. Nauna pala ang client, miss. Hindi na siya umimik dahil ang umuuko pa sa isip niya ay ang sinabi ni Argus sa kanya kanina. Mula sa kinauupuan niya, tanaw ang labas at ang parking na nasa gilid lang ng resto. Nakita niyang lumabas si Jose at si Argus. Mukhang napansin din siya ng driver na nakatitig sa bahagi ng mga ito. Magsi-CR, tsaka tinuro nito ang anak niya. Tumango naman siya para sumagot.
Late sila for goodness sake, Arken. I'm a busy man, you know. Inis na ibinaba ni Armes ang hawak na cellphone. Ipinatong nito iyon sa gilid ng lababo para hugasan ng palad. Nang mapatuyo, ay tsaka naman ito lumabas nang hindi na napansin ng telepono na naiwan sa pinagpapatungan. Dire-diretsong lumabas at hindi man lang lumingon ng binata. Kahit na may nakakasalubong pa ito. Sa inis kasi nito ay parang biglang nawala sa mood ang lalaki. Ilang minuto na kasing late ang kamiting. No, hindi man lang marunong sumunod sa pinag-uusapang oras. Business is business sa kagaya niya. Oras na late, pwede nang maghanap ng iba. Hindi ito ng tipo ng tao na maghihintay hanggang sa siputin siya. Pabalik na ang lalaki sa loob ng restaurant upang dumiretso sa pintuan at makaalis na. Pero bago pa man ito nakaliko ng pasilyo, ay agad itong napalingon dahil sa matinis na tinig ng isang bata. "Sir, I think this phone belongs to you." Sabay lahad ng cellphone sa harapan niya. Agad siyang humarap sa bata. Ang gwapo namang bata nito. Ang ayos at pagkakagupit ng buhok ay kagaya ng sa kanya. Napunarin agad niya ang maputing kulay at maabong mga mata nito na tila siyang siya nung siya ay bata. "Oh, thank you, young man." Umiti siya kaya napangiti rin ng bata. "You're welcome, sir." Nakatitig ito sa kanya na animoy may kung anong hinahanap. "What's your name?" Agad niyang tanong nang mapansing hindi man lang ito kumukurap. "I'm Argus. How about you, sir? What's your name?" Napangiti na naman siya. Matalinong bata lalo na sa pagsasalita. "My name is Armes, but you can call me Tito Armes. By the way, thank you for giving me back my phone, Argus." Parang may iniisip ito ngunit hindi man lang inilalatag ang tanong o nais nitong sabihin. "Do you have something to tell, Argus?" "Sir Argus!" Napalingon sila ng sabay ng bata, isang lalaki na sa banta niya, nasa 20s pa lamang. "Nandito ka lang pala, pinakabamo ko." Hingal na wika nito. "Pasensya na, sir. Ginulo po ba kayo ng amo ko?" Umiling ang lalaki. "No, he's a good boy." Ginulo niya ang buhok nito. Nang makita niya nang umiti ito, ay parang biglang napawi ang inis niya. Gusto pa sana niya itong makausap ng medyo matagal pero may pupuntahan siya. Nagdadalawang isip nga lang ang katawan niya kung aalis na ba o hindi. Bakit parang ang hirap namang iwan ng batang ito? Hindi siya ang tipo ng tao na mahilig sa mga bata. Pero nang makita niya ang batang ito, parang biglang nag-iba ang pananaw niya na makukulit ang mga kagaya nito. "Tito Armes, can I ask you a question?" Nagulat siya. Mukhang tama siya na may gusto talaga itong itanong kanina pa. Pumantay siya sa bata. "Of course, ano yun?" Nag-aalangan ng kanyang nakikita. "Tell me, kung kaya kong sagutin, sasagutin ko. Don't worry." Malumanay niyang usal. Gumalaw-galaw ang bibig niya na parang iniiwasang hindi magsalita. Pero mukhang nakumbinsi naman niya, kaya bumuka ang bibig nito. "Do you have a child?" Bigla siyang natigilan sa tanong nito. Nablangko bigla dahil doon. "I mean, do you have a long-lost son?" Pag-uulit nito, hindi niya maintindihan. "Sir, sorry po. Pasensya na po kayo kay Sir Argus." Sumabat ang driver at agad nitong binuhat ang bata. "Halika na, baka mapagalitan tayo dahil sa mga tanong mo." "Kuya Jose, wait lang po. Wala pa pong..." "Hindi na, mapapagalitan ako ni ma'am na to." Gusto man niyang pigilan na wag munang umalis dahil hindi pa niya nasasagot ang tanong ng bata, ngunit iniisip din niya kung ano ba ang isasagot niya dahil maging siya, hindi rin napaghandaan ng klase ng tanong na iyon ni Argus. Hula niya ay nasa 4 o 5 taon na ito. "Pasensya na, sir, mauna na po kami." Paalam ng lalaking may buhat sa bata. "Sandali lang, Kuya Jose." "Halika na, wag ka na makulit. Baka ako mapagalitan ni ma'am niyan, sir." Nayuko ang bata. Sa huli ay nilingon siya nito na ang muka ay halatang nalulungkot. Kumaway siya at pilit nang umiti upang kahit papaano mahawaan ng bata. Nang makita ni Linley na dumaan sa gilid ng resto ang driver niya, buhat si Argus, tumayo siya at hinabol ang mga ito. Ang tagal naman kasi ng kamiting niya. Naisip niyang baka umalis na. Tsaka kasi parang umiiyak si Argus. "Anong nangyari?" Aniya paglabas ng entrance ng restaurant. Natigil si Jose at pilit bumaba si Argus. Tahimik lang ito at biglang yumakap sa kanyang bewang. "Why? What happened, Jose?" Napakamot ng batok ang driver.
Kasi Mami, nakita ko na si Daddy. Kaya lang po si Kuya Jose nagmamadali. Agad siyang natigilan. Anong nangyayari? Bulong niya sa driver. Ma'am, believe me Mami, nandun po si Daddy doon. Sabay turo sa unahan. Nakita ko yung phone niya and I see your face on his phone Mami with my wide eyes opened. Nagulantang na lang siya dahil sa narinig sa anak niya. Sweetie, be careful. Tumatakbo kasi ito habang pabalik sila sa CR kung saan daw nito nakita ang lalaking tinatawag nitong Daddy. Kinakabahan siya dahil hindi nagpapaawat si Argus. Naawa siya sa anak niya dahil kitang-kita ang pagkasabik nito sa ama. Pero ano ang magagawa niya bilang ina? Kapag sinabi kasi niya ang totoo, paano na? Napakakomplikado ng lahat sa pagitan nila ni Armes Silva. Hindi sila nagkaroon ng relasyon. Isang aksidente lang din ang pagkikita nilang iyon sa event na yun. At sumabak siya sa isang paghihiganting hindi niya napag-isipan ng mabuti. Akala niya dahil sa pangaakit lamang, magagawa niya itong pasunurin. Ngunit hindi, siya itong nabitag ng binata. Bakit pa kasi naisipan niya makipag one-on-one ng inuman sa binata para lamang sa isang walang kaplano-planong paghihiganti? Akala niya naman kasi, ganun lang kadali ang lahat. Isa pa nung mga sandaling makita niya ito, bigla na lang nag-igting ang bagang niya sa isipang ama at ina nito ang pumatay sa daddy niya. Kaya nga hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Ngunit dahil din sa ginawa niya, ay ang anak niya ngayon ang mas nahihirapan sa lahat. Kaya niyang sabihin sa bata ang tungkol sa ama nito. Ngunit ang problema, kaaway ng pamilya niya ang pamilya ng binata. At kailanman ang isang kaaway ay hindi pwedeng maging magkaibigan o maging magkapamilya. Why sweetheart? Tumigil kasi ito sa pagtakbo at tila nangihinang luminga-linga. Wala na siya Mami. Dismayado nitong usal. Parang siya ang mas nasaktan dahil sa nakikitang kalungkutan sa mga mata nito. Parang hirap na hirap siyang makitang ganito kalungkot ang anak niya. Bilang nanay, sobra rin ang paghihirap ng kalooban niya sa tuwing nakikitang ganito ang mukha ng anak niya. Miss, umalis na po ang client. Kinausap ko pero... Saan po dumaan? Saan po? Nang marinig iyon ng anak niya kay Amari, bigla itong nabuhayan ng loob. Pumasok ito sa exitway ng restaurant at pumasok sa loob ng lugar. Muli na namang tumakbo si Argus, kaya muli ay hinabol na naman nila. Kasama si Jose, pati si Amari na kanyang assistant. Tito! Tito! Pero sa bilis ng harurot ng magarang sasakyan, mukhang hindi na sila napansin ng driver. Napayuko si Argus at sunod-sunod na tumulo ang mga luha. Nang mga sandaling yun, bigla niya itong nilapitan at binuhat. Napasubsob ang bata sa balikat niya at tahimik na umiiyak. Shh! Tahan na sweetie. Kahit tahimik ang pag-iyak nito ay ramdam niya iyon, lalo na nang mabasa ng luha ang damit niya sa bahaging likod at balikat. Habang pauwi, hindi mawaglit sa isip ni Linley ang mga nangyari. Nilingon niya si Argus. Tahimik lang ito habang nakatuon sa labas ng bintana ng sasakyan ng mga mata. Hahayaan mo na niyang makapagmuni-muni ito. Sigurado kasi siyang masama pa rin ang loob ng anak niya. Bilang ina, kaya niyang gawin ang lahat para sa anak niya. Sa nakita niya kanina, biglang nagbago ang pananaw niya. Sa pag-iyak, lungkot at pagkasabik ng anak niya sa ama na nasaksihan niya, tila tumimo sa isipan niya na baka kailangan na niyang sabihin ng lahat sa ama ng bata. Anong sabi ng client kanina, Amari? Ang sabi po niya, kung gusto daw po ninyo siyang makausap, puntahan niyo na lang daw po siya sa company niya. Name of the client. Tinignan nito ang dalang record books. Mr. Arkian Silva po, miss. Natigilan siya. Pero hindi po si Arkian Silva ang pumunta kanina, miss. Ang kuya niya po, si Mr. Armes Silva. Yun po, Mami. Yun po yung name ni Tito na nakita ko ang face niyo doon sa phone niya. Napalingon siyang bigla nang sumabat ang anak niya. Wait, what? Yeah, but we're late. Sabay yuko nito at ibinalik ang tanaw sa labas ng sasakyan. Mukhang wala na siyang ibang pagpipilian kung hindi ang makipagkita sa ama ng anak niya. Pagpasok ni Linley sa entrance ng isang gusali, ay gulat at pagkamangha ang pumaibabaw sa kanya. Sa ganda at laki ng gusaling iyon, kahit sino, ganoon din ang magiging reaksyon. Ganito na pala kalaki ang inunlad ng mga Silva sibling.
Oo nga at isa rin siya sa may mga malalaking kumpanya sa Manila. Ngunit ang negosyo niya, mula pa sa daddy niya, taon na ang binilang bago nakamit ang rurok na inaasam. Pero sa Silva na gaya ni Armes, ilang taon lamang ang iginugol upang makamtan nito ang tagumpay na inaasam. Humahanga siya sa klase ng estratehiya ng taong ito. Paano kaya nito napalago ng ganito kabilis ang negosyo? Good morning, Mama. May I help you? Mula sa entrada ay nagulat pa siya pero pasimple niyang itinago iyon sa lalaking bumati sa kanya. Good morning. I have an appointment with Mr. Armes Silva. Narito ba siya? Hindi sumagot ang kanyang kausap. Isang mabilis na pasada sa kabuuan niya tsaka siya iginiya sa reception area. Please wait a minute lang po. May kausap pa kasi ang receptionist kaya pinaupo siya sa waiting area. Nang matapos ang isang babae sa pakikipag-usap, tumayo siya upang magtanong rin. Good morning, is Mr. Silvas here? Ngiting Anya. Muli ay pinasadahan din siya ng babaeng kaharap at may ibinulong ito sa kasamang nasa likod nito. Name please. Sa tono ng pananalita nito ay iba kumpara sa nakausap nito kanina. Mas magalang kasi ito kanina kaysa ngayon. Ngunit pinilit niyang maging profesional sa abot ng kanyang makakaya. Mr. President is a busy man, so hindi namin sure kung kakausapin ka. But by the way, what's your name? I'm Linli Landau. Mukhang baguhan pa lamang ang mga ito dahil kadalasan kapag naririnig ng mga nakakausap niya ang empleyado ay nag-iiba agad ang kilos, pero sa dalawang ito ay hindi. Miss Linli, pwede kang maghintay dyan sa waiting area. Tatawagan muna namin ang… Miss, I don't care kung busy siya. Dahil maging ako ay busy rin. Kaya kung maaari, tawagan nyo na habang kaya ko pang magtimpi. Dahil hindi lang ito ang appointment ko ngayong araw. Sa gitna ng iritasyon at inis, pinairal pa rin niya ang pagiging kalmado. Napakurap ang dalawa at saglit na natahimik. Okay. Kailangan bang magmaldita? Ngunit matalim na titig lamang ang iginanti niya. Walang nagawa ang babae kundi ang magdial ng telepono habang nasa harapan niya. Good morning sir, may gusto pong kumausap kay Mr. President. Tinignan siya nito. Opo sir, narito po siya. Muli na naman siyang pinasadahan ng tingin, tila iritang-irita. Ngunit wala siyang pakailam. Opo, sige po, sasabihin ko po, thank you. Tumaas ang isang kilay nito. Lumabas si Sir Armes, hintayin mo na lang daw kung kailan. Ni hindi na ni Linli pinatapos sa mga sinasabi nito. Tinalikuran niya na agad. Hindi siya maghihintay dahil hindi siya ipinanganak para maghintay sa ibang tao. Dire-diretso siya sa paghakbang. Sa inis niya, parang gusto niyang lamutakin ang mukha ng receptionist na yun na akala mo'y tagapagmana ng kumpanya. Siguro nga hindi talaga ito ang oras at panahon para magkita at magkausap sila ni Armes. Yun nga lang ay parang nagdadalawang isip din ang puso niya dahil sa anak niya. Wala naman siyang sinabi tungkol sa ama nito o pagpunta niya rito. Baka umasa lang kasi ito at madagdagan ng pagkadismaya ng bata. Palabas na si Linli ng entrada. Sa lalim ng iniisip niya, hindi na siya nakapag-focus sa mga nakakasalubong na papasok ng building. Idagdag pa ng tumunog ang cellphone niya. Kaya tumigil siya sa gitna ng pasilyo at hinahanap sa dalang shoulder bag ang cellphone. Saktong nadukot niya iyon nang bigla na lamang may malaking katawang bumangga sa kanya. Nabitiwan niya ang hawak na telepono at tumalsik iyon. Ganon din sana siya ngunit dahil sa bilis ng kamay ng kung sino, nahapit nito bigla ang kanyang bewang at ang likuran upang hindi siya tuluyang matumba sa sahig ng lugar. Sa gulat niya ay mariin siyang napapikit. Ngunit nang maramdaman na may sumalo sa kanya, dahan-dahang iminulat ni Linli ang kanyang mga mata. Are you okay? Ani mo'y saglit na tumigil ang oras dahil sa pagtatama ng kanilang mga mata. Walang nais na kumurap o nais na gumalaw man lang, maging siya ay naistatwa na lang at tila kinapos ng hangin. Oo, ayos lang, salamat. Parang biglang umikli ang dila niya, pati pagsasalita'y nahihirapan. 4 na taon at ngayon na muli silang nagkita. Hindi niya malaman kung ano ba ang saktong damdaming pumapangibabaw sa kanya ngayon. Takot ba? Gulat? Pagkamangha o ano? Dahil para kasing nagkarambola na ang puso niya dahil sa binatang may hawak sa kanya. Yuh! Pilit niyang inayos ang sarili at akmang tatalikuran ito nang mabilis na hinapit ni Armes ang bewang niya. Dahilan para bumagsak siya sa matipuno nitong dibdib.
We need to talk. Sa tinig nito ay parang may malaki siyang atraso rito. Ano ba? Bitiwan mo ko, Mr. Silva. No, tara. Nang makahuma ay hinuklit naman ito ang pulsuhan niya at hinila papasok ng gusali. San mo ko dadalhin? Inis niyang tanong dahil sa kagaspangan ng galaw nito. Sa walang makakakita at makakarinig sa atin. Kinabahan siya nang biglang ipasok siya nito sa private elevator. Nang sumara iyon, bigla na lang nitong iniharap ang katawan sa kanya at ikinulong siya sa magkabilang braso. Sa lakas ng kabog ng puso niya, parang pati paghinga niya, hindi na rin niya marinig. Ako ba ang sadya mo kaya ka pumasok sa teritoryo ko, Miss Landaw? Sarkastikong tanong nito na kanyang ikinagulat. Kilala siya nito? Kilala kita. Kilalang kilala. Ikaw ang babaeng kamuntik nang nagpabaliw sa akin. Bulong nito sa gilid ng kanyang tenga. Natuod na lang siya dahil sa init ng hininga nitong dumampi sa leeg niya. Mukhang pagsisisihan niya kung bakit pa siya pumasok sa lugar na to. Hindi man lang napupoknat ang mga seryosong titig ni Armes habang nakaupo ito at nakaharap sa kanya. May 2 minuto na rin siguro ang nakalipas nang namamayani ang katahimikan sa kanilang pagitan. Animoy walang nais bumasag sa sandaling yun. Siya ang nagbawi ng tingin. Ngunit nagulat siya nang bigla itong lumapit at hinawakan ng baba niya at pilit inayos upang muling magtama ang kanilang mga mata. Ano ba? Ngunit hindi ito nagpadaig sa mabilis na paghuklit niya sa mukha niya. All these years, halos mabaliw ako kakahanap sa'yo. Tapos makikita lang kita dito mismo sa teritoryo ko. May bahid ng pangaasar ang tinig nito. Narinig din niya ang mahinang pagtawa ng lalaki. Naiinsulto siya para kasing nangaasar. Talaga bang balak mo kung baliwin, Miss Landaw? Namilog bigla ang mata niya nang titigan siya nito sa mismong mukha niya. Ano bang sinasabi mo? Nandito ko para sa client, hindi para makipaglokohan sa'yo, Mr. Silva. And where do you think you're going? Ngunit muling hinawakan nito ang braso niya at pinigilan sa nais niyang gawin. Dahil wala naman si Arkian Silva, aalis na ako. Kailangang hindi nito malaman ang talagang sadya niya. Dahil oras na malaman nito, baka abot langit ang halakak nito. Nasisiguro niya iyon. Babawiin na lamang niya ang kagustuhang kausapin ito tungkol sa anak nila. Dahil sa galaw at pananalita nito, parang bigla siyang kinabahan. Oo, napakagwapo nito. Parang napaka-perfect ng pagkakalikha rito. Mula mga bahagi ng katawan hanggang sa kabuuan nito. Ang katawan na mala-adones ang ganda at ang tangkad nito na mas matangkad pa sa kanya. No, you won't do that if I were you. Tumaas ang isa niyang kilay. Hindi mo ba narinig? Hinanap, nabaliw and what else? Nasisiraan ka na. Sa lakas ng pagkakahila niya sa brasong hawak nito mismo, parang nasaktan din siya sa ginawa niya. Isang pagkakamali lang ang nangyari sa atin. Tandaan mo. Not for me, Linli Landaw. Pilit niyang hinihila. Ngunit nakailang pagtatangka na siya ay wala man lang nangyayari. Listen, alam kong plano mo yun kaya't sinamahan kita. Pero nang bigla niyang inayos ang pagkakausli ng suot na blouse, baka kasi umusli dahil sa malagkit nitong titig sa kanya. Bastos! Sa lakas ng tawa nito ay parang siya pa ang nagbigay ng dahilan para sumaya ang mukong. Ganito ba talaga ang taong ito? Parang high na hindi maintindihan. Siguro kung namumula lang ang mata, baka ganun na nga talaga. You can say that again, pero hindi ka na makakapagtago sa akin, sweetie. Nagitla si Linli nang animoy hangin lang nitong tinawid ang kanilang pagitan at marahas siyang itinulak nito sa pader sa gilid ng pintuan. Sa lapit na mga mukha nila sa isa't isa, tila magkakapalit na sila ng hininga. Kulang na nga lang din magtama ang tungkil ng kanilang mga ilong. Ang bango ng hininga nito, amoy mint green mouthwash at ang kulo nito na mild lang ang amoy. Hindi iyon masakit sa ulo, parang nakakapagbigay ng kapayapaan sa kanya. Parang nakakaingganyong yakapin ito at ihilig ang ulo niya sa dibdib nito at saka pumikit. I know, you can feel that too. Bigla niya itong naitulak. Why? Nahihibang ka na. Singhal niya rito. Really? Sa inis niya, binato niya ito ng aklat na mula sa divider na nasa gilid ng kinaroroonan nila kanina. Ngunit hindi ito tinamaan. Come on, Linli. Alam kong gusto mo rin ang katawan ko.
Just please admit it already. Sa inis niya ay nilapitan niya ito at isang nakakabinging sampal ang sagot niya. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata ni Armes. Bigla siyang natakot, 2 hakbang sa likod ang ginawa niya. Ngunit pader ang nasa likuran niya. You making me crazy again. Nagulat na lamang si Linley nang angkinin nitong bigla ang nakaawang niyang labi. Pilit niyang iniiwas ang mukha niya ngunit wala siyang lakas dahil idiniin nito ang magkabilang braso niya sa pader. Armes, no! Sa lakas nito, wala siyang nagawa. Marahas ang pagkakaangkin nito sa kanyang labi at mariin siyang napikit nang kagatin nito ang kanyang ibabang labi. Panandalian siyang tumigil sa pagpupumiglas hanggang sa kusa na yatang gumagalaw ang labi niya upang makipagtagisan. Kuya! Pero nang bumukas ang pintuan at may babaeng sumigaw, malakas niya itong naitulak. Maging si Armes hindi iyon napaghandaan. Napaupo ito sa sahig, yun na rin ang pagkakataon niya para ayusin ang nakausling kaloob-looban. What's going on here? Tanong ng kapatid nito. What the hell, Ayela? Hindi ka ba marunong kumatok? Buti na lang at nasa gilid sila ng pintuan at hindi agad nakita ng kapatid nito ang nangyayari. Nang makita siya, ay inayos ni Ayela ang pagkakatayo. Sorry naman, akala ko kasi. Are you okay? Tumango na lang siya. Nahihiya siya. Sobrang hiya sa sarili na kulang na lang maglaho siya sa gitna ng lahat ng ito. Ano ba yun? Tukoy sa kapatid nito. Inakay siya ni Armes patungo sa sofa habang nagsasalita ito. Nilingon siya ng dalaga. Mamaya na, sige na, I have to… No, aalis na ako, may sinabi lang ako kay Mr. Silva, pero paalis na rin ako. Ginawa niyang dahilan yon para makaalis na. Hindi siya tumingin kay Armes dahil alam niyang hindi ito sang-ayon. Mabilis ang hakbang niya palabas nang muling magsalita si Ayela. Teka miss, ikaw yung mami ni Argus, di ba? Tama, sabi ko na eh. Nakita na kako kita. Nakalimutan ko lang. Si Armes ang agad niyang nilingon at gano'n na lamang ang gulat nito. Argus? Oo kuya, kung hindi ako nagkakamali ay 4 na taon lang yon. Here, may pictures ako ng cute na batang yon. Natuod at nanlalamig na lamang siya sa kinatatayuan habang ipinapakitang isa-isa ni Ayela ang larawan daw ng anak niya. Tell me, anak ko ba si Argus? Mahina ngunit puno ng galit na tanong ni Armes sa kanya. Nakaalis na si Ayela at sila na lang dalawa ang naiwan sa office na iyon. Hindi mo siya anak. Pilit na pagtatakip sa kasinungalingan niya. Ngunit ang boses niya, hindi man lang marunong magtago ng kasinungalingan. Gusto kong makita ang bata. Dahil kung ikaw ang tatanungin, alam kong hindi ka aamin. Let's go. Saan mo ko dadalhin? Sa lakas ng paghila nito, tila nakalimutan yata ni Armes na hindi kalakihan ng braso niya. Parang kakalas sa mga buto niya sa braso dahil sa marahas na paghilang ginagawa nito. Ano ba? Bitiwan mo ko, Mr. Silva. Napalingon ito nang kumalas ang kamay nito sa pagkakahawak sa kanyang pulsuhan. Nasasaktan ako. Mahinahon niyang ani. Masasaktan ka talaga kapag hindi mo inamin sa akin ang lahat, Linley. Ilang taon mong itinago ang bata at sigurado ko na wala kang balak sabihin sa akin ang katotohanan. Matigas ang bawat salita nito, halatang halata ang galit roon. Kahit ang mga titig nito'y kulang na lang, tumagos sa katawan niya. Hindi siya sumagot, nakapasok na rin sila ng elevator. Tama nga ako, wala ka nga talagang balak na ipaalam ang tungkol rito. Mula sa harapan niya, muli na naman itong nagsalita. Paano ko sasabihin sa'yo? Kung isang kabaliwan lamang ang nangyari ng gabing yun, isa kang napakawalang kaluluwang lalaki. Dapat nga ipinakulong na lang kita dahil sa pananamantala mo. Pero hindi, mas pinili kong umalis para sa katahimikan ko. Sa bilis ng pagpihit nito paharap sa kanya, napigilan niyang bigla ang paghinga. Really? Pero kung siguro nagtagumpay ka sa plano mo, baka nagdiriwang ka sa tagumpay mo ngayon, hindi ba? Napalunok siya ng sunod-sunod at agad binawi ang mga mata. Hindi mo siguro alam na ang lahat ng tao sa event na yun ay kakilala ko. Kinilabutan siya sa ngising iyon, parang nakakatakot na makitang umisi ito na animoy isang demonyo. That night is unforgettable, kaya nga halos ikabaliw ko nang mawala ka sa kama kinabukasan. Tumigil ka na, pwede ba? Maging siya ay nagulat din sa hiyaw niyang iyon. Sakto ring bumukas ang elevator at pati ang taong nasa lobby napalingon sa kanilang dalawa. Natawa si Armes.
Niloloko ba siya nito? Iniinis o ano? Dahil kung iyon ang plano nito, kanina pa niya gustong manapak dahil sa inis sa taong ito. Good morning, sir. Good morning po, Sir Armes. Ang gwapo ni sir. Sino kaya yung kasama niya? Bagay sila. Ang ganda din ng girl, no? Ang bibig mo baka marinig ka. Hawak ni Armes ang kanyang palad. Hila-hila palabas ng gusali. Habang patungo sa labasan, rinig niya at ramdam na halos lahat ng mga mata ng mga taong naroon sa kanilang dalawa nakatingin. Pinasadahan din niya ang reception area. Ang babaeng nakausap niya kanina ay tila nahihiyang nakayuko ng ulo. Siguro ay nakaramdam din ang ginamit nitong pag-uugali kanina habang siya kausap. Ma'am Linley, sa akin siya sasabay. Sumunod ka na lang. Wala nang nasabi pa ang driver niyang si Joseph, kung hindi ang tumango na lang bago ito pumasok sa kotseng minamaneho. Hanggang sa pagpasok ng kotse ni Armes, hindi na siya muling nagsalita pa. Paano siya magsasalita kung hindi niya alam ang susunod na sasabihin? Sinabi niya kung nasaan si Argus. Siguro kagustuhan talaga ng langit na mangyari ito. Kahit labag, hindi niya na pwedeng bawiin. 4 na taon ang kasalanan mo sa akin. Babayaran mo ko dahil dyan. Anong sinasabi mo? Pagmamalditan niya rito. Paano ko naman sasabihin? Akala ko ba matalino ka? Bakit hindi mo alam kung bakit hindi ko sinabi? Na ang magulang ko ang pumatay sa daddy mo? Hindi sila kundi ang ama mo ang nais ipapatay ang mga magulang ko. Sa pagkabigla niya, hindi siya agad nakasagot. Hindi mo alam? Kahit ako hindi ko rin alam. Kung hindi sinabi ni ma'am, hindi ko pa malalaman. That's impossible. Napakabuti ng dad ko para gawin ang kahiyupang sinasabi mo. Hindi ito sumagot at piniling manahimik na lamang habang siya ay gulong-gulo ang isip ng mga sandaling yun. Nang makarating sila sa company, ay sa labi pa lang ay naroon na si Argus upang sila ay salubungin. Hindi pala umakyat sa office ang anak niya, pero nang makita nito si Armes, natigilan ito sa pagyakap sa kanya. Mommy, is that my daddy? Namimilog at kumikislap ang mga matang nakatunghay sa binata. Pumantay ang lalaki sa anak niya at nakangiting bumati. Hello again, young man. Kanina lang tayo nagkita, di ba? Tumango ito ng mahina habang ang mata hindi mapoknat sa lalaki. Si Mami po ba ang... Yeah, she is. Dahil mahal na mahal ka niya. Nilingon siya nito kaya agad niyang pinahid ang luhang tumakas sa mga mata niya. Thank you, Mami. I love you, Mami. Umiti siya at tumango-tango. Ganito ba ang pakiramdam ng mabuting ina? Ganito ba ang pakiramdam kapag ginawa ang pinakamabuti para sa anak? Sunod-sunod na tumulo ang mga luha niya nang makitang mahigpit na niyakap ni Argus ang ama nito. Sabi ko, ikaw ang daddy ko, hindi Tito Armes lang. Nakita ko si Mami sa phone mo kasi... Natawa si Armes, ngunit ang tawang iyon may kalakip na luha. Kita niya dahil nakatitig din ito sa kanya habang yakap-yakap ang anak nila. Yeah, because I love your mom too. Pero nang marinig niya ang bulong na yon ni Armes habang nakatitig sa kanya, ay tila biglang kiniliti ang tiyan niya at sa bilis ng kabog ng puso niya ay iniwas na lamang ang tingin upang saglit na makahuma. Daddy, bakit hindi niyo po ako nakilala? Ako kasi kilala ko kayo eh. Natigilan si Armes sa tanong ng anak niya. Pati siya ay napalingon din sa dalawa nang marinig ang tanong ng bata. Nang titigan siya ni Armes, ay kibit-balikat lang ang naisagot niya. Ano naman kasi ang isasagot niya? Ano kasi? Argus, it's your nap time, sweetie. Napabusangot na lamang ang bata at tumayo sa pagkakaupo sa hita ng ama nito. Nasa opisina pa sila ngayong tanghali. Dito na rin sila nag-lunch. Pinauna na rin niya si Yaya Laida at ang driver. Kaya na rin niya siguro si Argus dahil narito naman ang ama nito. Isa pa, hindi rin kasi ito umaalis sa tabi ng daddy. Halata talagang sabik na sabik sa presensya ng ama. Hindi niya na pinutol dahil ngayon pa lang kasi niya nakita na sobra ang kagalakan sa mukha ng bata. Mag-aalas 2 na rin kasi at halatang inaantok na ito. Pinipigilan lamang pumikit. Here big boy, dito ka mahiga. Nang makitang inayos ng ama nito ang throw pillow sa sofa, ay galak itong nahiga ron. Si Armes na rin ang naghele hanggang mapikit na ito at makatulog.
Pinipilit niyang magtrabaho pero hindi pa rin siya makapag-concentrate dahil nakikita niya si Armes habang nakatalikod dito sa kanya. Nasa table kasi siya at nakaupo sa swivel chair kaharap ang kanyang laptop. Kailangan din pala niyang bumisita sa site. Dapat kanina pa pero nagka-emergency kaya heto siya at panay ang bantay sa dalawa. We need to fix everything. Sa gulat niya nagkamali tuloy siya sa pirma. Hindi rin siya nakagalaw sa kinapupwestuhan dahil wala rin siyang pupuntahan, lalo na at nakahawak ang kamay nito sa swivel chair niya. Ang isang braso nakapatong sa kanyang mesa at nakatuon ang mga mata sa kanya. Alam niyang oras na lingunin niya ito, magtatama ang kanilang mga ulo. Sa lapit ng mukha nito ay naaamoy niya na maging ang hininga ni Armes. Why? Mukhang napansin nito ang pagkatuod niya. Pwede bang lumayo ka naman? Natawa ito pero pigil lamang. Don't tell me. Nandidiri ka na sa akin yan. Maniniwala sana ako kung hindi mo nagustuhan ang mga ginawa ko sa'yo nun. Yang bibig mo. Sa inis niya at kabastusan ng bibig nito, natampal niyang bigla yun. Ngunit nagulat siya sa sumunod na ginawa nito. Hinawakan nito ang kamay niya at pinakatitigan iyon. Thank you, sweetheart. Tumaas ang kanyang kilay. This is only my dream, but now it happened. Hindi siya sigurado kung totoo ba iyon. Pero sa mga mata nito, mukhang nagsasabi naman ng totoo. Ang bata lang ang nag-uugnay sa atin, Mr. Silva. Nothing else at kung iniisip mo, nanlalaki ang kanyang mga mata nang ang kinimbigla nito ang nakaawang niyang labi. Armes! Pero mas idiniin nito ang mga labi sa kanyang labi at ang swivel chair na kinauupuan, dahan-dahan itong itinulak sa pader upang hindi makapagpumiglas ang dalaga. Hingal na hingal siya at halos hindi rin makahinga dahil sa ginagawang paghalik nito. Ramdam ni Linley na parang natatangay siya sa bawat galaw nito. Ayaw man ng utak niya ngunit ang puso niya, iba ang nais, maging ang katawan ay tila may sarili ring utak dahil kusa iyong nagpapatangay sa binata. Naipikit niya ang mga mata dahil sa dalang sensasyong dulot ng mga halik nito. Naulit na naman, ayaw niya ito pero bakit hindi niya matanggihan? Kinamumuhian niya si Armes ngunit bakit ngayon heto siya at nakikipaghalikan rito? Mom? Dad? What are you doing? Sa gulat ay bigla niyang naitulak si Armes. Agad namang napalingon ng binata sa anak nila. Mabuti at kinukusot nito ang mga mata kaya iilan lang siguro ang nakita. Argus son, nagpapamasahe si Mami kasi masakit ang katawan. Nakangiti nitong usal. To her face po? Ha? Sa balikat baby? Yeah, sa balikat nga anak. Parang ayaw pa nitong maniwala dahil panay ang papalit-palit ng tingin sa kanilang dalawa ng daddy nito. Para talagang gusto niya itong katusan sa sobrang kabaliwan. Matapos nun ay may tumawag kay Armes. Nagpaalam itong aalis saglit, ngunit babalik din naman daw agad. Ayaw pa sanang pumayag ni Argus, ngunit nangako naman ng ama nitong babalik kaya kahit napipilitan, umuo na rin ang bata. Mag-aalas 4 nang lumabas na sila ng building para umuwi na. Naroon na rin si Jose para ipag-drive sila ng anak niya. Ngunit saktong kalalabas lamang nila ng bata sa entrance nang kuyugin sila ng mga kamera. Totoo ba na anak ka ng dating drug lord ni Mr. Landau? Miss Linley, may kinalaman ka ba sa pagkawala ng isa sa mga anak ng mga Silva? Bigla niyang binuhat si Argus at pinabalik sa loob ng gusali. Sandali lamang po, Miss Landau. Ganun ba katindi ang galit ninyo para kidnapin si Miss Ayala Silva? Miss, sa kaba niya, ipinasarado niyang bigla ang entrance sa dalawang gwardya. Gulat na gulat siya dahil hindi niya alam kung ano ba ang nangyayari. Mami, sino po sila? Shh! Anya na lamang dahil kumakabog ang kanyang puso. Anong nangyari kay Ayala? Sino raw ang kumidnap? Siya? Pahirapan ang pag-uwi nila ng kanyang anak dahil kailangan pang magtago sa mga media. Marami pa rin kasing naghihintay sa labas ng building kahit mag-aalas 5 na ng hapon. Panay pa man din ang tanong ni Argus sa kanya. At kahit gusto man niyang sagutin ay hindi rin maaari dahil wala itong alam sa mga ganoong mga bagay. Kailangan nilang dumaan sa likod sa fire exit upang makarating sa likod ng building kung saan naghihintay si Jose na kanilang driver. Hanggang sa pag-uwi
ay talagang nag-aalala siya at si Ayela ang nasa isip niya. At si Armes na umalis siguro kanina dahil sa nangyayaring ito ngayon. Ikaw na muna ang bahala sa bata, Yaya. Anya, bago iniwan si Argus sa Yaya Laida. Pagod na pagod ang buong katawan niya pati na ang isipan at puso niya. Nang makarating sa kwarto, ay mabigat na isinalampak ni Linley ang likod sa kama. Ilang saglit siyang nasa ganoong ayos nang maalala ang TV. Agad hinagilap ang remote at binuksan iyon direkta sa balita. Sa tingin po ninyo, sino ang may kagagawan sa nangyayaring ito? Napatakip siya ng bibig nang makitang mula sa likuran ni Armes ay umuusok na sasakyang nawasak ang harapan. We have no suspects yet, pero aalamin namin sa tulong ng mga pulis kung sino ang nasa likod nito. Napaka-professional ni Armes kung sumagot, pero kung kasama niya, para itong sabog. Sa tingin niyo po kaya, Mr. Silva, may kinalaman ng anak ni Mr. Landau sa nangyari? Nagulat siya kahit inaasahan niya na ang tanong na iyon. Nakita ni Linley ang pagbabago ng ekspresyon ng mukha ng binata. Anong kinalaman ng anak ni Landau rito? Huwag kayong basta-basta magpaparatang na wala naman kayong alam. Tsaka ito tumalikod. Saglit lang po, mister. Stop this nonsense. After all, wala naman kayong naitutulong sa ganitong sitwasyon. Sa nakikita niyang galit sa mga mata at tinig nito, napaatras ang reporter. Pero bigla siyang nanlambot. Mali yata siya ng pagkakakilala sa taong yun. Tama pa rin kaya ang nararamdamang galit para rito? Kung sana alam lamang niya ang lahat. Kung sana ay nakipag-cooperate ang mga pulis sa kanya, sana hindi siya nabuhay sa sobrang galit sa mga Silva. Matapos niyang mapanood iyon, pinatay niya na agad ang TV upang maligo. Gusto niya nang magpahinga. Matapos mag-shower ni Linley, nagbihis na siya ng pantulog bago lumabas para uminom ng gatas. Routine na kasi niya iyon tuwing gabi bago siya matulog. Mag-aalas 8 na ng gabi. Hindi na siya naghapunan dahil busog pa siya dahil sa late lunch kanina sa opisina. Ngunit nang malapit na siya sa huling baitang ng hagdan pababa, nagitla siya sa nakita at dahan-dahang itinaas ang magkabilang mga kamay. Ma'am, tulong po. Si Manang Elma na kasambahay nila ay hawak ng lalaking nakabonet. May hawak itong baril habang nakatutok sa may edad na kasambahay. Sino ka? Anong kailangan mo? Nagawa pa rin niyang magtanong sa kabila ng takot na pumapagitna sa kanya. Kung sana itinuloy mo ang paghihiganti mo, di sana wala ako rito para patayin kayo ng anak mo. Itinutok nito ang baril sa kanya kaya mariin siyang napapikit. Takbo, ma'am! Ginawa niya ngunit nahuli siya ng lalaking may malaking katawan. Hahawakan na sana siya nito sa braso nang may isa pang nakabonet na lumapit at malakas nitong sinipa ang lalaki. Sa banta niya ay magkasama lang ang mga ito. Walang yaka. Naisigaw pa ng lalaki iyon bago ito pinaputukan ng babae. Alam niyang babae ito dahil sa buhok na nahulog mula sa loob ng bonet. Pagtingin niya, bigla naman itong naglaho na parang anino nang mula sa salaming bintana. Tinalon lamang nito palabas. Nagkalat ang mga bubog sa sahig. Sinundan pa niya ng tingin ngunit wala na ito. Linley, Argus, sweetheart? Napalingon siyang bigla nang mula sa main door, narinig ang sigaw ni Armes. Sige po manang, magpahinga na po muna kayo. Sa taas na lang para mapanatag ka. Umiiyak itong tumango. Tumawag na rin siya ng pulis upang i-report ang nangyari. Nagulat pa siya nang mahigpit siyang niyakap ni Armes. Are you okay? Si Argus, safe ba? Nasaan siya? Hindi siya nakasagot. Ngayon lang din lumabas ang sobrang takot sa puso niya. Dahilan para mahigpit siyang mapayakap rito at maisubsob ang muka sa dibdib ng lalaki. It's okay, don't worry. Aayusin natin to. Malumanay nitong sabi. Hindi niya alam kung sino ang tumulong sa kanya at kung bakit siya nito tinulungan. Sana lang ay ligtas ang babae kung sino man yun. Buong gabi silang sinamahan ni Armes kahit may sarili ding problema ang pamilya. Doon niya talaga nakita na seryoso naman ito sa mga pinagsasasabi nito. Siguro minsan, kailangan lang pakinggan ang side ng bawat isa upang malaman ang katotohanan. Here, ito ang mga hinahanap mo. Kinuha yan ni Dad sa mga pulis dahil sarado na rin naman ang kaso ng daddy mo. Habang iniisa-isa niyang tinitignan ng nakapaloob sa folder, sunod-sunod namang tumulo ang mga luha niya. Naroon lahat ng kailangan niyang malaman kung sino ang daddy niya at kung ano ang totoo sa likod ng ngiti nito. Bakit hindi niya ito nalaman?
Maasa pa man din siyang napakabuti ng ama niya. Kasinungalingan at palabas lang pala ang lahat. Naging governor ito para maging isang drug lord at malayang magawa ang nais. Nilusob nila ang mansyon ng magulang ko noong 3 taong gulang pa lang kami. At dahil kailangang ipagtanggol ang pamilya, lumaban ang mami at dad namin. I'm sorry kung namatay ang ama mo, pero kung hindi, baka kaming lahat ang inubos niya. Nilingon niya ito at sunod-sunod na napahagulgol. Wala namang salitang lumabas sa labi ni Armes. Niyakap lang siya nito ng buong higpit upang ipakitang ayos na ang lahat. Si Armes na rin ang nakipag-usap sa mga pulis at ang nakikitang motibo ng lahat ay dahil sa dating trabaho pa rin ng mga magulang ni Armes. Sa dami ng natapakan ng pamilya nito, sigurado mahabang labanan. Darion, anong nangyari? Umiling ang may edad na lalaki. Napayuko na lang din ang asawa nitong si Ares Silva. Tumingin ang lalaki sa kanya. Kakarating lang nito. Kanina pa sila dumating kasama ang anak at si Armes. Dad, ngumiti ito, ngunit alam niyang pilit lang iyon dahil sa problemang nangyayari ngayon. This is Linley and Argus, our son. Tumingin si Argus sa lolo nito at ngumiti. Hello young man, kamusta ka? Pumantay ito sa anak niya. I'm fine, grandpa. Mas lumapad ang ngiti ng may edad na lalaki. Oh, grandpa na pala ako. Binuhat nito si Argus. Welcome to the family, Linley. Napayuko siya. Huwag kang mag-alala, tanggap ka namin sa pamilya. Ang ama mo lang ang hindi. Natawa si Armes. Tara na sa loob, wika ng asawa nito. Kanina pa sila nag-uusap kaya parang hindi na siya nahihiya sa ina ni Armes. Mabait ito kahit naman ang asawa nitong si Darion. Siguro kung walang problema, baka ang saya-saya ng pagkikita ng maglolo't lola. Kung ganitong matamlay, naiintindihan din naman niya. Dahil 1 linggo na at hindi pa rin nakikita si Ayela. Si Arkie na isa sa triplets ang gumagawa ng paraan para mapadali ang lahat. Ang sabi ni Armes, pumasok raw ito sa mafia world para malaman nito ang pangyayari. Pumayag ang mga magulang nito dahil wala na rin kasing pagpipilian. Isang salo-salo sa mansyon ng mga Silva ang ginanap. Maayos silang tinanggap at masaya siya doon. Halos ayaw na nga rin pauwiin ng mami ni Armes ang apo nito para daw kahit papaano mabawasan ng lungkot. Doon na rin sila natulog upang kahit papaano mabawasan ng lungkot sa mansyon. Kuya, nasa gazebo sila ni Armes. Nakahiga siya sa hita nito nang dumating si Arken. Tumayo silang dalawa at hinapit siya nito sa bewang bago lumapit sa kapatid nito. May babae itong kasama. Ang gandang dalaga. May nagsabing nasa Batangas. Pinuntahan namin para kumpirmahin pero hindi si Ayela. Siguro mga nais lang makajackpot ng milyon kaya nila ginagawa yun. Habang nag-uusap ang dalawa, tahimik lang siyang nakatitig sa babaeng katabi nito. May naaalala kasi siya sa katawan at maabong buhok nito. Parang nakita niya na ang mahabang buhok na yun. Hindi lang niya talaga matandaan kung saan at kung kailan. Ang ganda naman niya, Arken. Wika niya rito. She's my secretary, Ate Linley. Desiree. Nagtaas ito ng tingin. Magandang gabi po, ma'am, sir. Magalang na anito. No, just ate. Hindi mo naman ako, boss. Si Arken na lang. Ngumiti ito na nahihiya. Ang ganda nito't napakahinhin. Sige po, ate. May iilan pang napag-usapan ng magkapatid bago tuluyang umalis si Arken. Overtime na ang sekretary ng kapatid mo. Hayaan mo, malaki naman ang sahod nun sa sekretary. Ani Armes, bago sila bumalik sa gazebo. Ang tanong ko ang sagutin mo. Tumaas ang kanyang kilay. May tinanong ka ba? Oo kaya. Sira, wala. Tumayo ito at tila may kinuha sa loob ng paket at mabilis na lumuhod sa harapan niya. Will you marry me, sweetheart? Napanganga na lamang siya dahil doon. Napalo niya na lang ito sa balikat dahil sa gulat. Naluha din ng bigla naman niyang hinawi gamit ang palad. Ano pa nga ba ang tamang sagot? Isa pa, wala naman talagang naging kasalanan ng pamilya nito dahil nakita niya ang lahat ng ebidensya at klaro iyon. Ang iniisip niya lang ngayon ay paano sila magpapakasal kung nawawala si Ayela. Eh di tayo muna ang magpakasal. Mabasbasan lang ay ayos na yun. Basta maging akin ka lang at maging legal. At mailipat ko sa pangalan ng anak natin. Napabuntong hininga siya. Mabigat talaga sa dibdib, lalo na at may malaking problema. Walang ibang nakaalam sa ginawa nilang kasal. Siya at si Armes lamang.
Hindi na rin nila ipinaalam sa iba upang hindi makalikha ng ingay. Kahit ang mga magulang ni Armes, hindi alam ang tungkol doon, tsaka na daw nila uulitin kapag naayos na ang lahat ng problema. 1 linggo lang nang lumipat sila ng matitirahan dahil sa nangyari noong 2 linggo. At ang company, siya pa rin ang nagmamanage. Pero nag-propose si Armes na kung pwede, pagsamahin na lang nila para eto na raw ang bahalang mamahala at siya ay mag-aalaga na lang kay Argus. Pinag-iisipan niya pa iyon hanggang ngayon. Sunod-sunod ang pagduduwal niya, dahilan para takbuhin ni Linley ang banyo. 4:00 pa lang, ngunit hinahalukay na ang kanyang sikmura. "Are you okay, sweetheart?" Sabay hagod sa likod niya. Napaupo na rin siya upang makapwesto ng maayos. "Tubig please." Mabilis namang lumabas si Armes at nagsali ng tubig sa baso upang ibigay sa kanya. "Ano na ngang petsa ngayon, sweetie?" August 15. Nasa mid na lamang siya nang maalala na 1 buwan na siyang hindi dinadatnan. "Bakit mo na itanong?" Nahimas niya ang puso niya. "I think I'm pregnant." "Yes, finally. Sa 4 na beses ba naman sa isang gabi, plus 2 sa umaga?" "Please, your mouth." Para itong nanalo sa loto sa sobrang saya. Maging siya ay ganun din naman. Pero ang galak ay panandalian lamang dahil si Ayela hindi pa rin natatagpuan hanggang ngayon. Umaasa siya na kung hindi man ngayon makita, sana kahit paano nasa mabuti itong kalagayan at sa hinaharap makabalik ito ng ligtas sa pamilya. "I love you so much. Mahal kita." Si Argus at ang baby dyan. "Mahal din kita." Bulong niya tsaka kumalas. Ngumiti ito tsaka siya hinalikan sa labi. Ngunit nang tumunog ang cellphone nito ay agad silang lumabas. Dinampot iyon ni Armes sa side table tsaka sinagot. Walang boses o sumasagot. Tanging putukan ang naririnig nilang dalawa. "Arken, what happened?" Ilang beses na iyong itinatanong ni Armes. Ngunit sunod-sunod na putok lang ang tanging naririnig nila. "Yes? Anong yes? Ano bang nangyayari?" Halatang inis na ang kanyang asawa. "Wala. May nakipagpalitan ng putok. But I'm fine. Pabalik na ako ng Manila." Wala rin pala sa Davao si Ayela. Wika nito bago namatay ang tawag. Nagkatinginan sila. Kibit-balikat ang sagot niya bago muling nahiga sa kama. Inaantok pa siya. Si Argus ay nasa lola nito. Parang ginawa na ngang anak ng lola nito ang apo dahil sa pag-aalagang ginagawa. Ayos lang para kahit papaano maibsan ang kalungkutang nararamdaman ng pamilya Silva. "Let's sleep again, sweetheart." Bulong nito, tsaka siya niyakap ng kanyang asawa.